Para maiwasan pagbigyan ng trapiko sa mga paunay kalsada, mas mahigpit ng pinatutupad ng MMDA ang yellow lane policy ng mga bus. May unang balita si Cecil Villarosa. Live, Cecil. Igan, araw na naman ng Lunes, kaya naman abala na naman ang maraming kalsada sa Metro Manila. Kabilang na nga itong EDSA. Alas 4 pa lamang na madaling araw kanina, Igan, ay ramdam na ang bahagyang pag-isikip sa daloy ng traffic sa EDSA, sa kahabaan ng EDSA, partikular na itong bahagi ng southbound lane. Kanina kasi, Igan, ay sarado pa ang unang outermost lane ng EDSA, partikular na yung mula sa Lagarian Creek hanggang sa bahagi ng Ermin Garcia dahil sa isinagawang road reblocking sa nasabing bahagi ng EDSA nitong nagdaang weekend. Pero pasado alas 5 ng madaling araw kanina nang alisin na ang orange barrier na nagsilbing harang sa nasabing bahagi ng EDSA at muling binuksan sa mga motorista yaang outermost lane yan ng EDSA magmula nga sa Lagarian Creek hanggang sa bahagi ng Ermin Garcia. Pero halos hindi nagbago ang daloy ng traffic dahil na rin sa volume ng mga sakyan na dumaraan nga sa oras na ito dito nga sa EDSA. Hindi bababaigan sa 5 na mga traffic enforcer ang aking namamataan sa mga oras na ito sa bahaging ito ng EDSA. Nakaantabay sila magmula pa lamang sa kanto ng Ermin Garcia para matiyak na walang magiging sagabal sa usad ng traffic. Mahigpit na binabantayan, Igan, ng MMDA ang mga lumalabag sa yellow lane policy. Sa ilalim ng yellow lane policy ay nilalaan ang unang 2 outermost lane ng EDSA para sa city buses. Bawal ang mga pribadong motorista na bumaybay sa yellow lane, maliban na lamang kung sila ay diliko sa isang kalsada. Ang mga city bus naman ay bawal na lumagpas sa yellow lane. At kaugnay pa rin nga, Igan, ng pagkapatupad sa yellow lane policy ay makakasama natin sa mga oras na ito. Walang iba kundi ang namumuno ng MMDA Task Force for Special Operations at siya ring tumatayo bilang EDSA Traffic Chief. Wala pong iba kundi si Ginoong Bong Debria. Sir, magandang umaga po. Live po kayo sa unang hirit, sir. Ay, magandang umaga sa sir. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Sir, kapansin-pansin, sa mga oras na ito, sir, nagkakaroon na, sir, ng pag-isikip sa daloy ng traffic. Starting, sir, doon sa kanto ng Camias. Pero medyo may kaluwagan yung unang outermost lane o yung yellow lane nitong EDSA. So, tuloy-tuloy, sir, yung usad ng mga bus sa mga oras na ito. Kaya lang, sir, kapansin-pansin, yung yellow lane, medyo nagpe-fade na, sir. So, how do we cope up with that, sir? Marami na kasing reblocking na naganap dito sa lugar na ito ng EDSA. Magmula dyan sa May Kamuning hanggang Aurora Tunnel. Makikita nyo, wala na talaga mga lanes. Nabura yan dahil sa mga reblocking. So that's why yung mga enforcers natin, nagmimistulang mga human barricades. Para sa ganun, isegregate yung bus sa mga private vehicles. Ito kasi yung alignment na gusto namin mangyari para yung mga city buses nasa service road lang palagi. And yung mga private vehicles to include provincial buses, P2P at saka mga tourist buses na makatuloy naman sa tunnel at mga flyovers. Sir, on a daily average, gaano, sir, karami yung mga nahuhuling lumalabag sa yellow lane policy? Sa yellow lane policy alone, may non-contact apprehension kami daily of an average ng 2,000 apprehensions. So, ayan po ay halo ng private at saka public utility buses. Yung private vehicles, ma'am, 70% of our apprehensions are private vehicles. So, wag po natin sisihin yung mga bus drivers kasi karamihan po na nahuhuli namin ng violation ng yellow lane are private motor vehicles. So, karamihan, sir, mga private vehicle. Sir, simula po nang ipatupad yung mas mataas na multa sa mga lumalabag sa yellow lane policy. We understand, sinimula na po yan na either December or January. Naging epektibo po ba, sir, yung mas mabigat na parusang ipinapataw po sa mga lumalabag sa yellow lane policy? Kung papagbasihan natin sa mga huli namin, na nag-a-average pa rin kami ng 2,000 sa non-contact at halos mga 200 sa physical apprehension, palagay ko wala pang epekto sa kanila ito. Mararamdaman natin to pag natanggap na nila yung mga summons, pag natanggap na nila yung mga tickets sila at kailangan na nilang bayaran na malalaman nila 1,000 pesos ang bawat violation. So, dyan sila medyo masasaktan. But nonetheless, patuloy pa rin namin ginagawa to, tuloy-tuloy ang apprehension namin. Hindi lang yellow lane, ang EDSA ngayon ay nag-a-average ng mga 350 to 450 apprehensions, physical apprehensions yan. Iba't ibang violations to include yung open door policy namin,
loading and unloading on unauthorized zones, at iba't iba pa, no? So, yan ay both for private vehicles at saka public utility buses alike. Pati yung mga motorcycle riders natin, hinuhuli natin sila ng no headlight. So, pare-pareho po yan. Pantay-pantay tayong lahat. Nabanggit niyo sir yung mga motor riders. Kamusta naman po yung mga lumalabag doon sa na mga motor rider doon sa mga inilaang lane po para sa kanila? Marami pa rin, ano, katulad nung headlights on. Ibig sabihin, habang umaandar ka, kailangan yung headlight mo naka-on. Marami pa rin sa kanila hindi nakakaalam nito, no? O nakakalimot. Pero nonetheless, paunti na ng paunti, nakikita natin nakatsinelas, yung naka-shorts. So, kahit paano nag-improve, lalong-lalo na yung helmet, ano? Halos lahat ng dumadaan dito ay naka-helmet. May mga ilan na yung angkas nila, walang helmet. Pero nonetheless, sinuhuli pa rin natin yon. So, pinagsasabihan. Maraming pong salamat, Sir Bong Lebriha. At sa mga oras na ito ay dumarami ang volume ng mga sasakyan na dumaraan nga sa southbound lane itong EDSA, partikular na nga dito sa bahagi ng Cubao. Kaya naman abiso sa mga motorista, dumaan na po sa mga alternatibong ruta. At magmula nga po dito sa lungsod ng Quezon, balik muna sa inyo, Igan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.